Hi, good morning. It's 2 minutes after the hour of 9 o'clock and we're about to leave the house. Tayo ay paalis na. Nang! Thank you, Nang. Nakpay, Nang. So, yung nakpay is mauna na ako. Sa mga hindi nanonood ng vlog ko, pag nakikita nyo nagpapatulong ko kay kuya na buksan yung gate, I would always say, inakpay nung... Actually, sa Ilocano, sa amin, sa dialect namin, there are a lot of words that are very profound na na-realize ko lang when I'm living na sa Maynila. Halimbawa, yung word na agyamanak, unay. In a way, it's saying thank you. But, thank you is salamat sa amin. So, salamat is also salamat in Tagalog, salamat din sa Ilocano. But when you say agyamanak, unay, it's more than salamat. It's practically saying, I am profoundly grateful. Agyamanak unay. I am profoundly grateful. So, hindi lang siya basta salamat. It's the next level to salamat. So, yung line na inakpay, paggalang din yun. Because there's really no point in saying na aalis ka na. Kung alam naman nilang paalis ka na. But just a courtesy na aalis ka na, you say inakpay. Meron kami term sa Ilocano na halimbawa, papasok ka na sa bahay. Meron din sa Tagalog nito. You say, papasok na ako ha. But we rarely say that in Tagalog. Kasi wala namang point eh. Halimbawa, paparating ka sa isang bahay o may dinalo kang kaibigan. Pag pinapasok ka sa isang bahay, papasok ka lang naman talaga eh. Well, generally. Pero sa Ilocano, meron kaming tinatawag na umayakon papasok na ako o kaya, eto na ako ha. Just to extend the intention na I'll try to be a little bit more comfortable ha. Yung ganun. Umaya ko na. So maraming courtesy words ang Ilocano na minsan na-overlook lang pagka doon ka nakatira kasi hindi mo siya nare-realize na courtesy pala siya. Na nakakalimutan na rin namin minsan kasi gaya ko, nakatira ako sa Maynila for the longest time. Tapos hindi ko alam kung parte ng balance ng Ilocano kasi yung aming dialect, if you listen to it nang hindi ka Ilocano, para ka namin binubulyawan. Malakas kayo magsalita, padabog yung salita namin, but there are so many courtesies into it. So pag hindi ka Ilocano, parang at di mo naiintindihan yung sinasabi, parang sinisigawan ka namin. Halimbawa yung word na halika na, kakain na. Sa Tagalog, pag sinabi mo yan, halika na, kakain na, malambing yan, di ba? Halika na, kakain na. Tara na. Parang ganun. Sa Ilocano, hindi. Di ba? Medyo may diin. Umay kayon manganta yun. Pero, yung pagdidiin na yun, it's not, hindi siya kabastusan. Hindi ka naninigaw. Kumbaga, ipinagdidiinan mo lang na, sige na kasi, kumain na tayo. Maybe it's the opposite of Ilonggo. Ang Ilonggo, kasi tatay ko Ilonggo eh. Ang Ilonggo kasi, malambing naman. Kahit galit. Ang Ilocano naman, pagalit, pakinggan. Hindi man galit talaga. Pero pagalit, pakinggan kahit naglalambing. Yun lang, na-share ko lang. Umagang-umaga. Anyways, it's 9 in the morning. Good morning po sa ating lahat. Papunta ako ngayon ng City Hall ng Maynila. Dala ko yung sabpina. Ayan. Kasi meron tayong court appearance today. Hindi ko alam kung court appearance siyang matatawag or sa prosecutor because I'm not really well versed into things like this. Basta alam ko pinatawag ako ng prosecutor. Sabi na siya for clarificatory. So hindi ko alam kung ano pa ba yung i-clarify. Last time nandun na ako. But then again, pinatawag ka, sabi na yan. I mean, it's the court. You have to go there. So pupunta tayo doon. Aga, 9 o'clock. But I'm okay dahil I kind of went to bed pretty early today. Dadala ko ng gasolinahan para mag-gas. Kasi 2 bar na lang ako. Nakapagpagas na tayo. This is way too early for me to be out of the house. But masaya ako pag nakakagising ako na maaga and I feel good about waking up early dahil alam ko na mamayang gabi maaga ako makakatulog. So gusto ko yun. Kahit makatulog ako ng mga 3:30 ng umaga, ano na ako yun,
good enough na sa akin yan. Hindi na masama yun. Di ba nga sabi nila, if you want to adjust yung tulog mo, unahin mong i-adjust yung gising. So, gusto makatulog maaga sa gabi, unahin mong gumising ng maaga bago yung gabi na matutulog ka. Kasi kahit ba gusto matulog ng maaga, kumpleto ka at sobra ka sa tulog, hindi ka makakatulog. Aga-aga, traffic na agad sa Taft. 9:14 in the morning and medyo traffic sa Taft. Sakto, pagdating doon before 10 a.m. Hindi tayo nagmamadali. Last time, dumating ako sa prosecutor's office. 10 yata yung call time din noon. Dumating ako ng, I think, 9:58. 2 minutes to spare. So, pagpasok ko ng prosecutor's office, although hindi man agad-agad kami kinausap kasi may ginawa pang iba, pero hingal na hingal ako. Kaya nung kinakausap ako, habol na habol kiningi ako kasi puyat ka. Tapos halos takbuhin mo yung prosecutor's office. Pangatlong palapag yun eh. Tapos gagaling ka pang parking. So medyo masakit sa baga. So magandang medyo maaga tayo ngayon. Sana lang huwag tayo matraffic para may silbi yung pagiging maaga natin. So ito yung eksena sa Pedro Hill. I don't know kung nagagawi kayo dito. Hindi ko maintindihan bakit hindi maitama-tama itong traffic dito. Approaching itong intersection ng Pedro Hill, if you're along Taft, going ka sa City Hall ng Maynila, laging merong congestions dyan sa kanan. Hindi ko maintindihan yan. Allowed na yan o, tinakikita nyo ba yan sa kanan? Yan, o. Pero laging dyan, may bantay yata dyan. Yan, o. Para siyang undeclared passenger terminal. In a way, nagiging hazardous din sa mga pasahero kasi kailangan nila sumakay sa gitna ng traffic. So mag-merge ka dito ngayon sa gitnang lane kasi yung kaliwa naman ay left turning lane lang. So pag minalas-malas ka at hindi mo inabot yung broken white lines, mahuli ka na dyan, may NCAP ka na. So hindi ko alam kung anong meron. Yang lugar na yan, lagi yan. Lagi yang congested. Kahit na hindi rush hour, lagi yan. So, dito na tayo sa City Hall ng Maynila, sa loob. Akyat tayo ng 3rd floor. Ang oras ay 9:33. So, we are a little bit early, which is okay. Kasi hinihingal tayo. Ang sakit pa rin ng legs ko, di ba? Nag-legs ako nung Sunday. Sakit pa rin. May elevator dito pero nakakahiya mag-elevator kung makikipila ka pa sa mga senior. So, although wala man nakalagay na pang senior lang, kaya naman natin umakyat. So, akyat na lang tayo ng hagdanan. 3rd floor na tayo. We are too early. Masyado tayo maaga. 9:36 pa lang. So, I have 24 minutes to wait bago umakyat sa office kasi mezzanine yung office eh. Antay lang tayo dito. Sakto yan. Kaysa naman late tayo, mas maganda maaga tayo dito. So, waiting game tayo dito. Hindi ako pwede mag-vlog sa loob. So, hanggang sa labas lang tayo. I cannot even tell you what prosecutor's name ang pupuntahan ko kasi I don't know, baka might even be against the rule. So, secret lang. Mag-Facebook muna tayo ba nandito. So, finish na tayo sa Piskal. Tapos na tayo. Ang ating sunod na lakad, it's 10:30. So, maaga akong nakita ni Piskal kanina. Actually, diba kanina sabi ko, mga before 10 nandun na ako. Sakto si Piskal bumaba, kumuha yata ng kape. So, nakita niya ako, tapos sabi niya, wait. So, pag-akyat niya, sinabay na niya ako. So, naasikaso niya ako way before 10 a.m. So, okay naman. Napabuti tayo. So, diniscuss sa akin ganun pala, no? Kasi wala akong alam sa mga ganitong kaso-kaso. Diniscuss niya sa akin how things will go. Ano yung mga dapat kong bantayan, ano yung mga dapat kong gawin, ano yung what do I expect, no? Iba pala yung arraignment, iba yung pre-trial, iba yung initial trial, magkakaiba pala sila. So, after nito, mag-aantay ako ng panibagong notice from the prosecutor's office and then from court, parang ganon, no? Ang hirap, no? Ang hirap magkaso for a basag kotse incident. Ang hirap i-file nung kaso, but I wanna learn it. Total, karapatan naman nating mag-file ng kaso. So
So I wanna learn it. At the same time, kailangan managot yung gumawa. Ngayon naman, ang pupuntahan natin ay sa Novaliches. It's not even 11 o'clock in the morning. It's 10:31. Pupunta naman tayo Novaliches kasi sasamantalayin ko ng maaga akong nasa labas ng bahay. Kasi si Almira, kaibigan natin, lost her father and lamay ngayon. Nag-umpisa yata last night. Pupunta tayo para makiramay. Iba yung makilamay, iba yung makiramay. Pag makikilamay ka, magpupuyat ka kasama ng family. Pag makikiramay ka, you are going to share their pain. So magkaiba yun. So pwede kang makilamay nang walang kinakausap, nandun ka lang. Pero pag makikiramay ka, kailangan, ramay means karamay, you share their pain. So pupunta tayo dun para makiramay. After all, ang lamay naman ay gabi. So those are two different terms, different meanings. So according kay Google Maps, it would take me 50 minutes to get there. But no complaints, let's go. Yung customer ng online gambling mahihirap. You did give a comparison sa isabong, yung addiction sa isabong, at eto naman ang online gambling ngayon with games. Pareho kasi ang customer nito, Pilipino. Pareho yun. Opo. Right. Okay, now. So you've made that clear. Ang tanong ko ngayon ay eto na tayo, sir. How will we justify the fact that there are 40,000 Filipinos apparently working for these companies? These are, tama kayo, Filipino-owned companies, and 2 of them are listed in the stock market. Ang traffic dito sa may Novaliches Quirino Highway, yung daan, 2 lane, tapos yung kanang lane, yung outer lane, or yung inner lane pala, no? Yung lane na mas malapit sa bangketa, hinati nila into a bicycle lane, tapos may natitirang kalahati. I'm assuming it's a motorcycle lane. So isa lang yung lane na nagagamit ng tuloy-tuloy. Ngayon yung lane na dating 1 lane na hinati na nagsisilbing sakayan kababaan naman ng mga passenger vehicles. So ang traffic, hindi ko alam anong solusyon ng mundo. Nakakaloka lang siya in a way. I am 12 minutes away doon sa wake ng father ni Almira. And I feel like I've been driving forever. Pero alam nyo, nararamdaman kong masikip yung traffic dito kasi dumadayo ako. But when I was living in this area, kasi tumira ako dito sa bandang Fairview ng matagal din, hindi ko iniinda tong traffic na to. It was a part of a daily routine. Kaya hindi ko siya nararamdaman noon. Parang gano'n yata talaga eh. Pero kapag dinadayo mo na, it will take its toll na. Parang gano'n yung eksena. We are here na, and I do not want to vlog inside. So the next entry you're going to see is I'm back in the car. Realities of life. So nakiramay tayo kay Almira. In short is kwentuhan about life, about a lot of things, catch up. So yun lang. So we shall be on our way back to the office na. Or kaya pa, it's just 1:30. Dadal lang tayo somewhere para kumain. I'll probably drop by sa Greens restaurant in Scout Lozano, sa may Scout area, para kumain. I have not eaten anything today. Pagpag na rin, although hindi ako ganong naniniwala sa pagpag, but I make it an alibi to go somewhere and have meal. So that's what we're going to do. It's just a sad sight every time that you go to a wake. The realities that life is just too short. That anytime you can leave this earth, or someone you love can leave this earth. Pag nakakapunta ako sa mga ganitong lamay, may mga magkakaroon ka ng tanong sa utak, di ba? What kind of experience have you been to these people? Were you a good experience to them? Were you a bad experience to them? Were you a source of joy? Were you truthful to them? Did you lie to them? Did you fake anything?
Did you make them experience the real you? That's what you do when you're confronted with death. Not necessarily your death, but someone else's death. Ako yung weight ng death nararamdaman ko pag solo na ako. Doon sa wake kasi maraming tao, hindi mo gaano mararamdaman kasi ba yung kwentuhan. But when you're alone like this, no, you're going to feel the weight. Ako, I feel the weight now that I am alone. You know, have a friend losing a family member. Hirap talaga. Anyways, that's that. I don't know if you've heard me say that, but that's one of my comforting lines to myself. That's that. In Tagalog, yan na yun eh. Nothing you can do about it. That's that. Nasa scout area na tayo. We are practically 5 minutes away doon sa ating pupuntahang kainan. Hindi ko alam kung nadala ko na kayo sa Greens, but there's a restaurant in scout area that's called Greens. It's a vegan restaurant where they serve yung escabeche, yung isda, tsaka yung pasta na gustong-gusto kong kinakain. So, we're gonna go there and yun yung pinakapagpag natin and kakain. Our first meal of the day. So, I'm 1 kilometer away. Okay, papasok na tayo ng garahe ng Greens. Medyo masikip yung garahe nila dito. Actually, sakto lang isang kotse. Paglabas mo nga, parang kakanto ka pa sa mismong bakod eh. Yep. Ayan. Very good. Let's go. Let's have a meal. Yan, ganda yung tsura dito. May pond, may mga koi fish doon. No? So, ang ganda tignan kasi kakatapos lang ng ulan. Malinis yung mga dahon. Yan yung parking natin. Diba? Cute. So, ba yan? Hindi mo alam na may restaurant dito unless you come in or unless hinanap mo talaga. But they have a very small signage right there. It says V. You know, plant-based vegan food. Meron dito isang maliit na signage. Yan. Nakalagay Greens. So ito lang yung makikita mo along Scout Lozano. So yan. Pagpasok mo, yan garden siya. And there's a house, no? Tucked away behind all this plants. So meron dito cute ng halaman na yan, no? Ayun yung mga koyo. Ang sarap kumain dito kasi para kang sa forest. Diba? Ito yung food natin. Ang food natin ay aglio olio tsaka escabeche. Lagi kong order to. Ito yung pinakaulam ko. Somehow, ulam ko itong escabeche. Ito ko siya inihahalo sa pasta. Nag-complement naman yung lasa. So, by the way, this is vegan fish. May sauce tong escabeche na pag inihalo mo sa aglio olio, okay naman. Weird, no? Kutsara kain mo sa pasta. Okay lang. Meron sila ditong home-brewed na ginger ale. Homemade. Sarap. Every time, nasa QC ako, nasa area ko na ito, madadaanan ko siya. I make it a point to come here and eat. Kasi, bihira ko mapuntahan tong scout area. So, pag nandito ako, I come here to eat. Ang ganda ng paligid. Very inviting. So, finish na tayong kumain. And, cute ng pathway nila, yung mga halaman. That was satisfying. It's 3 o'clock, our first meal of the day. Mamaya mga 6, let's go to the gym. So I have 3 hours to rest my belly. And at the same time, I can still go to the office and do a little bit of work. Just a little bit of work. Nandito ako sa office ngayon. Actually, kagising-gising ko lang dahil amidlip ako. Dahil minagreen ako, sobrang aga kong gumising. So yun, in a little while, pupunta na tayo sa gym. Dito tayo ngayon sa may marketplace at bibili tayo ng Monster. Walang Monster pa rin. Alam ko meron dito last time. Ano ba yan? Wala malamig na Monster. Baka dito meron.
Yan lang kasi yung meron mango flavor na Monster. Wala pa rin. Umikot-ikot pa ako. Ayan pala yung Monster. Oh. Ayun. Kung bumili tayo ng marami. Bumili tayo ng 5. Stock ko sa ref ko sa office. Ayan, nandiyan na rin yung mga tropa natin. Ayan o. Ayan, pogi! Ang pogi naman yan! Ang pogi naman motor, ang ingay lang. Bawal sa Maynila yan, boss. Bawal ba? Hindi, yan pwede. 400cc. Pag big bike. Grabe naman mags yan, boss. Utang, di ba bayad? Hindi ba ginamit yan? Ha? Hindi na ginamit. Hindi ko alam kung ginamit niya pang. Parang hindi nga eh, no? Hello, lovers. Ba't wala ka kahapon? Dinner kasama dad ko. Finish na yung workout natin. And it's 10 minutes before the hour of 9 o'clock. That's plenty of time para makapunta ako sa booth. Although, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. So, yung auto natin na bagong wax ay mapiperwisyon naman. Gayon talaga. Let's go. Okay. It's raining na. Ay! Grabe. Ayan o, lakas ng ulan o. Sayang ang pakarwash. But it's okay. Papakarwash na lang ulit. There you go. So nakadilaw ako ng fog lamps at naka-white ako na ilaw. I do not know if it makes any difference or baka malabo na yung windshield ko. I don't know. Pero mukhang kita naman yung daan, di ba? Tag-ulan kasi. Pag tag-ulan, medyo helpful yung yung yellow fogs. You've got to have more than one skill. It's okay to have one skill, but I'm telling you, if you want economic safety for the future, especially this century, my personal opinion, you need more than one skill. We're here. Nandito na tayo. Okay. Yeah. We are so here. May pet shop sa baba ng building namin. At may pusang naka-stay in niya. Hello, Mimi! Meow, meow! Hello! Ang pogi. Meron kasing pet hotel dito sa baba ng office namin. May pusa naka-check-in. Ang cute. Hello. Oh, grabe. Kevin, ano na ako? Bye-bye. Pagod na ako. Stong, una na ako. Pauwi na tayo. Tired na ako sobra. So, around 20 minutes na drive and we will be at home. Kumain na ako ulit sa office kanina during the time na nag-apply ako ng kanta. I already ate. So, pauwi na tayo and kakatapos lang yata ng malakas na ulan. Basang-basa yung kalsada at ang sarap matulog. I've been up since morning. Kaninang umaga pa ako nasa City Hall, di ba? I cannot wait to get home and rest. Gusto ko na makarating ng bahay at matulog. Why do I get the feeling that all day today, yung vlog natin, halos nasa kotse ako ng tuloy-tuloy. Meron pala akong vlog kanina, nasa City Hall ako. I've been vlogging the entire day. And it's flooded. Hindi ko alam kung paano tayo nito. It's so flooded. Ikot daw. Kawawa naman yung aso. Oh. Baha. Ang pausang gala.
Oh, may gulay. Aha. Flooded area daw. Ang lakas siguro ng ulan kanina, no? Ayan, baha. I don't know kung kita ninyo, but it's gutter deep. Ayaw kong sumugal, no? I don't wanna get stranded nang pauwi na lang tayo. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang ulan habang naka-area ko. Pwede akong kumaliwa dito, kaya lang mukhang baha din. I'd rather not. I'd rather go somewhere na kahit lumayo, basta hindi na tayo maabala pa. So I guess diyan ko na tatapusin yung vlog natin. Wala na laman to pag nakauwi pa ako ng bahay. Yun lang, no? Thank you for watching me the entire day. Generally ito yung nangyari maghapon sa akin today. And thank you for watching my daily vlog sa mga nauna. Sa mga hindi pa nakakapanood, I've been vlogging since 60 plus days ago. I have a goal to vlog every day until 100. And I'm nearing 70, di ba? 70 vlogs. Malapit na ako mag 70 vlogs. It's just a little discipline that I wanted to exercise. So nothing really special about it. So kung nanood ka sa akin mula day 1, from the bottom of my heart, I thank you very, 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 very much. You guys are so awesome. Thank you for watching me daily. Maraming salamat po sa inyong panonood sa akin. Bye-bye!